Isang mapagpalang araw po ng linggo, November 2 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyong kakalimutan, importanteng naka-like and subscribe and then pahita rin ng notification bell para next update ay mabilis ko po kayong mano-notify. Ngayon po ay nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. At ito po ay nasa kategorya na ngayon na tinatawag natin na Tropical Storm Category. Ito po ay merong lokasyon ngayon na 1,250 kilometers dito po sa may bandang east of northeastern Mindanao. At meron po itong lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at may pagbugso naman po na umaabot naman ngayon hanggang sa 75 kilometers per hour. May pagkilos naman po ito pa west, northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Ito pong Bagyong Tino ay meron po tayong tinatawag na forecast track intensity niya, yung mga lugar po na kanyang madadaanan sa mga susunod po na mga oras or mga araw. So iisa-hisayin natin yung mga detalye. At kung makikita nyo naman po sa tinatawag natin na track and intensity forecast, ito po ay nasa kategorya ng pagiging isang super typhoon. Pag ito po ay nakalabas na sa ating Philippine landmass. Pero magiging typhoon category muna siya pagdating po ng araw po ng November 3, alas 8 po ng gabi, November 4, alas 8 ng umaga, at ito po ay November 5 din, magiging super typhoon siya sa ganap po na alas 8 ng umaga. At yung pagiging super typhoon category naman niya ay kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, isa-isahin muna natin yung mga lugar na dadaanan niya sa bawat oras para po paghandaan ng ating mga kababayan. Ngayong araw po ng linggo, alas 8 ng umaga, November 2, 1,135 kilometers east of Eastern Visayas po ang kanyang magiging lokasyon at tropical storm category, nasa 75 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pagdating naman po, mamayang gabi ho ng alas 8, 740 kilometers east of Eastern Samar po ang kanyang lokasyon at magiging isang ganap or nagkaroon siya ng tinatawag natin na intensification, biglang lumakas into severe tropical storm category na merong lakas na 95 kilometers per hour. Pagdating naman po ng November 3, alas 8 ng umaga, 520 kilometers east of Maasin City, Southern Leyte, at ito'y nasa 110 kilometers per hour na lakas ng hangin, ganap pa rin na severe tropical storm. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng November 3, 225 kilometers east of Maasin City, Southern Leyte, at meron pa rin itong kategorya na tinatawag natin na typhoon category, 130 kilometers per hour na lakas po ng hangin. So ito pong Bagyong Tino, kahit po nakikitaan natin ito ng pagiging super typhoon category, ay may chance pa rin naman itong humina. Depende yan sa magiging bilis or lakas po ng kanyang hangin. May mga ganong senaryo po tayo nakikita. Mamaya po i-explain ko po sa inyo. So sa tinatawag natin na forecast sa weather condition, aalamin muna natin yung mga lugar na kanyang apektado. Kasi bukod po sa Bagyong Tino, isang LPA dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, ang Bagyong Tino ay may kasunod pang isang LPA. Meron din tayong 4 na weather system na nakakaapekto. Unang-una ang Northeast Monsoon, meron tayong Shearline, ITCC, at mga localized thunderstorms. Dito po sa area ng Cagayan, sa may Isabela, Aurora, ang weather condition po sa mga lugar na yan patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa Shearline. So possible impact nito yung pagbabaha sa mababang lugar kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang sa area naman po ng Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap ng Bagyong Tino. So possible impact o posibleng impact po nito ay pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang the rest ng Cagayan Valley, makinig ho kayo, ang weather condition po sa mga lugar na yun ay partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon.
ang Metro Manila, the rest naman ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din po maapektuhan ng tinatawag natin na mga localized thunderstorms. So dahil po sa banta ng apat na weather system na yan at dahil sa banta ng Bagyong Tino ay meron po tayong heavy rainfall warning. So meron tayong heavy rainfall warning dahil sa ITCZ muna or Intertropical Convergence Zone. Ngayong hapon po hanggang sa Monday ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ho. Diyan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Leyte at Southern Leyte. By Monday naman po ng afternoon hanggang sa Tuesday afternoon, November 4, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte at sa may Leyte. Meron din tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz at sa may Guimaras. Ipinapaalala ko sa inyo na yung mga heavy rainfall warning na posible pang mas lalong itaas habang papalapit ng papalapit po ang Bagyong Tino dito nga po sa kalupaan po natin ng Eastern Visayas. Marami nagtatanong sa atin kung saan banda dyan po sa Eastern Visayas yung mga direktang lugar po na madadaanan po ng Bagyong Tino. Well, magandang tanong po yan dahil napaka-importante yung ating advanced weather forecast ay malaman na natin ng maaga pa, no? So, ito po, pinapaalalahanan ko kayo na warning po ito sa ating lahat. Mga lugar na posibleng maapektuhan ng Bagyong Tino. Kasama po dyan ang Cebu, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Northern Mindanao, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Aklan, Antique, Northern Palawan, Guimaras, Iloilo, Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Southern Mindanao, Siquijor at sa may Capiz. Madami ho mga lugar actually ang mga madadaanan po ng Bagyong Tino, pero tulad na ang sinasabi, hanggat hindi pa ito direct na naglalandfall sa kalupaan po ng Eastern Visayas, may mga maliliit pa na chance na mangyari or senaryo na mangyari dito sa Bagyong Tino. Yung record system na sinasabi natin, pwede pa yung mangyari na umangat siya ng konti. Yun nga lang, pag umangat po ng konti ang Bagyong Tino ay maaapektuhan naman niya ang Central at North Luzon. So kahit makaiwas ang Eastern Visayas, bahagi naman ng Luzon ang maaapektuhan po ng Bagyong Tino. Pero sa pagiging kategorya bilang typhoon category, yes, nakikita natin na magiging typhoon category ito. Pero may mga tsansang paghina din tayo nakikita once na ito tumama na sa kalupaan po ng Eastern Visayas dahil sa interaction niya sa lupa o sa mga puno, mahihina po o hihina po yung sirkulasyon ng hangin dahil sa impact ng kanyang pagtama. Pwede hong ganun ang mangyari. So mga kaibigan, mga kababayan, lagi ko pinapaalala na importante lagi kayong magantabay sa lagay ng ating panahon. Hindi man sa akin, bagkos dapat alam nyo, lalo na yung mga lugar ho ninyo, maging alerto, maging ligtas, at palagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Sa ngayon kaibigan, yan muna ang pinaka-latest na weather update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat and then God bless po sa inyong lahat.